Reporting for duty. Alam niyo mga kapatid, in the book of Nehemiah, maganda mga kapatid na mapapansin natin na sana ang naging katapusan ng Nehemiah 13 o ng book of Nehemiah, 13 chapters all in all, ay they live happily ever after. But I'm sad to admit to you that it wasn't so. Hindi po naging they live happily ever after ang naging buong kabanata na aklat ni Nehemiah. We all love stories with happy endings. Unfortunately, it is not how the book of Nehemiah ends. Gusto natin palagi ang kwento magtatapos mga kapatid sa tinatawag na masaya, happy. Pero dito sa ating kabanata in the book of Nehemiah, kabaliktaran na nangyari. Kung sana, if only the book have ended with a great celebration of Nehemiah in chapter 12. Kung natapos sana yung kabanata in chapter 12, maganda sana. Kasi wala silang ginagawa kundi magbunyi, magpuri, magpasalamat sa Lord. Tulad ng ginagawa natin kanina. Nagbubunyi tayo, sumasamba tayo, nagdiriwang tayo sa presensya ng ating Diyos na buhay. Kasi yung panahon nila, nung kinubkob sila ng mga taga-Babylonia, yung Jerusalem, mga kapatid, ay nasira dahil kinubkob ng kaaway. Ang pader nito'y nagiba. Kaya kahit sino na lang po na taga-ibang bayan ay pwedeng pumasok sa bayan ng Israel dahil yung kanilang proteksyon ay nawala na. Ngunit tinawag ng Diyos si Nehemiah. Ang pangalang Nehemiah is God's comfort. Ang pag-aliw ng Panginoon. Yan po ang simbolo ng pangalan ni Nehemias sa Tagalog. At siya po ang ginamit ng Lord. Naglib po siya sa palasyo ng hari ng Persya para pangunahan ang pagtatatag muli at pagtayo ng nabuwag at nasirang pader sa paligid ng Jerusalem. Kaya nung nagkatotoo at natayo nila, masayang-masaya po ang bayang Israel. Kasi natayo na po nila. Kaya nga sa Nehemiah chapter 12, sila'y nagbubunyi. Ngunit yung ating pong pag-usapan ngayon, Nehemiah 13, yung huling chapter ng buong aklat ng Nehemiah. At malungkot ang nangyari dahil dito po natin nakita na yung kanilang pagpupugay at pagdiriwang at kasiyahan ay naputol dahil nagkaroon po ng aberya. Instead, the book of Nehemiah continues with a chapter 13, the final chapter, which records the backward slide of the people away from God. Oh, kalungkot-lungkot. Akala natin sila'y palapit na sa Panginoon. Kaya nga nila inayos yung haligi o yung pader na pumapaligid sa Jerusalem para makapanumbalik na sa ating Diyos na buhay. Ngunit sa pagsunod sa chapter 13, doon na po sumiwalat ang malungkot na tatalikod ng maraming tao palayo sa Lord. In Nehemiah 13, 1-3 it says, "On that day, the book of Moses was read aloud." Binasa po ang aklat ni Moses at narinig ng lahat ng tao. "And there was found written that no Ammonite and Moabite should be admitted into the assembly of God." Wala pong Ammonite, walang Moabita na pwedeng isama sa kapulungan ng Israel. Because they had not met the Israelite with food and water, but had hired Balaam to call a curse down on Israel or on them. When the people heard this law, they excluded from Israel all who were of foreign descent. So dito natin makita kung bakit parang inietsapuera, mga kapatid ng Diyos, ang ilang tao sa kapulungan ng mga Israelita. At sinabi nila, at sinabi ng Biblia, tanggalin ang mga Moabita at mga Ammonites. Dahil nung kayo ay papasok na sa lupang pangako at napaapak na sa lupa nila, hindi nila kayo tinanggap.
There was no hospitality extended to you. And they even hired a false prophet by the name of Balaam to curse Israel. Mga kapatid, mga kaibigan, kung tatanungin mo ako, tila malupit ang ating Panginoon. Bakit ganon ang sasabihin niya? Di ba lahat ng tao ay pantay-pantay? God wanted to keep His people pure and undefiled. Alam niyo, pagka ang Diyos nagsalita, merong dahilan. Kaya niya pinagbawalan ang Israel na makipagpulong sa ibang lahi. Ito'y para sila, mga kapatid, ay ingatan ng Diyos because of the degenerate religion and sexual practices of the surrounding culture. Napakasama po ng mga ginagawa ng mga ibang lahi. Practices included torture. Ito po ang ginagawa ng mga ibang lahi. Kaya pinagbawalan ng Lord ang Israel na huwag kayong makikiisa sa kanila. Sila'y naghandog ng taong buhay para ihandog sa Diyos-Diyosan para paslangin. At hindi lang adult, pati sanggol, mga kapatid, inihahandog nila. At ito pa, mga kapatid, meron po silang pagsamba sa mga masiselang bahagi ng tao. Can you imagine that? We learn to worship the Lord. These people worship the organs of people. Can you imagine that? How despicable. Infant sacrifice. Kaya pinagbawalan ng Lord ang mga Israelita na huwag makiisa sa kanila. To protect His people, God had forbidden intermarriage with this pagan culture. Mga kapatid, mga kaibigan, sasabihin ko sa inyo, if these events were taking place today, kung itong kinikwento ko sa inyo yung nangyayari ngayon, sasabihin ng mga Ammonites, sasabihin ng mga Moabites, kailangan magkapareho tayo ng karapatan. Ang sigaw nila at ang kanilang pagmarcha sa daanan, sila'y humihingi ng patas na karapatan. Equal rights. Pero mga kapatid, hindi po lahi ang pinag-usapan natin dito. Hindi po lahi ang issue. Ang issue rito ay kadalisayan ng pananampalataya. Gusto ng Diyos wag pong mabatikan o wag lang malagyan kahit ilang milimetro ng lason at ng kasalanan yung kadalisayan ng pananalig at pananampalataya na binigay niya sa kanyang bayan. Tatandaan nyo, mga kapatid, ang isang baso ng tubig na pwede nyong inumin, lagyan nyo lang ng katiting na lason yan. Sapat na yan para maging lason na yung buong baso. Ayaw ng Diyos mahawa ng kabalbalan ang kanyang bayan. Kaya niya pinagbawalan upang ang kadalisayan ng pananampalataya ay manatili. Many people would help you to believe that all cultures are morally equal. Ang ating pong pinag-usapan ito ay gagamitin natin yung ating common sense. Of course, ang title po ng ating mensahe, Report for Duty. And we are reading Nehemiah 13:1-14, a chapter later after the beautiful worship and praise and thanksgiving because of the wall being restored. And yet, after one chapter, makita natin na they backslid, led by their leaders. Of course, kaya nagkaroon ng ganong problema, umalis na at umuwi na si Nehemiah kasi tapos na yung kanyang misyon, akala niya. Kaya pinagkatiwalaan niya yung mga tao, si Eliashib na siya ang bahala dun sa templo. Ngunit, doon na po nagkaroon ng problema. Mabalitaan niya, nagkawindang-windang ang bansa niya muli. Kaya napilitan siyang bumalik upang ituwid ang naging problema. At habang, mga kapatid, nabilinan na nga ang Israel na lumayo sa mga Ammonites, many people will have to you to believe that cultures are morally equal. No culture, mga kapatid, should ever be criticized, condemned, and excluded. Yan po ang sinasabi ng mga tao ngayon. Lahat ng kultura kailangan natin respetuhin. Kailangan wag natin silang punahin. Kailangan wag natin sila hatulan dahil sila may kultura at wag natin sila etsapuera. Ngunit sa Diyos, malinaw sa Diyos na ayaw ng Diyos na maghalo ang masama at kabutihan.
Gusto niya yung mabuti, manatiling lalong mabuti. At kung ikaw'y masama, magbago ka at maging mabuti ka sa tulong rin ng ating Diyos na buhay. It is unwise, mga kapatid, to say that all cultures are equal. Stand by me, mga kapatid. Medyo yung discussion natin, ang tawag dito, hindi po siya ordinary. Kumbaga, mga kapatid, sa pagkain, hindi po siya yung parang dalawang ulam at kanin. Yan ang kinakain nyo ngayon. Parang sa tingin ko, itong mensahe na to para siyang eat all you can, mga kapatid. Dahil ang dami pong dinaanan itong mensahe na to, mula sa Old Testament hanggang sa New. Kung inyo lang bubuksan ang inyong tenga, marami po tayong mapupulot sa mensahe ng ating Diyos ngayong araw na ito. It is not wise to say that all cultures are equal. A culture that sacrifices children to the flames of a demon god to die for the sins of their fathers is not equal to a culture that protects, that loves and defends its very children. At kahit ito hindi pa ipinapanganak, ang kulturang ito'y lumalaban at pinaglalaban na kahit unborn pa yan, kailangan may karapatan siya mabuhay. Kumpara sa kultura na naghahandog ng kanyang sanggol para ihandog lang sa kanilang Diyos-Diyosan. Hindi po pantay yan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. A culture that murders innocent people in the name of religion. Dahil hindi ka kasama namin sa aming pananampalataya, papatayin ka namin. Kumpara sa isang samahan at kultura na nagpapadala ng pagkain, construction material sa mga nasalanta, nagpapadala ng mga misyonero at tumutulong, mga kapatid, at hindi humihingi ng kapalit. Hindi po magkaparehas ang dalawang kultura na aking pong nabanggit. Kaya hindi talaga pwede na tayo ay madaya ng sanlibutan. Everything God did in the Old Testament and in the New Testament is wise, loving, and compassionate. Wala kang masasabi rito na ang Diyos masama at inetsapwera niya ang Ammonites and Moabites. May dahilan. At ang dahilan, iniingatan niya ang kanyang piniling bayan. At ang kanyang ginagawa, all of His commands are intended to protect and to heal and not to hurt. Wala kang makikita na pagka ang Diyos may inutos sa iyo ay ikay masasaktan. Wala. Pag siya'y may inutos, ito'y para ikay pagalingin. Para ikaw ay bumuti. Para paghilumin ang sugat na meron ka at para ikay ingatan ng ating Diyos na banal at buhay. But instead, mga kapatid, the people, instead, in the book of Numbers 22, 23, and 24, which contains the story of the wicked prophet Balaam, here they discovered why the Ammonites and the Moabites were to be excluded from God's assembly. Pinaalam doon sa pagbabasa ng lumang tipan kung bakit inetsapwera at dapat lumayo ang Israel sa mga Ammonite at Moabite. Dahil, mga kapatid, when the Israelites left Israel and they came to the edge of the promised land, to the country of the Moabites and Ammonites, they did not offer hospitality. Kung hindi, instead, they hire a prophet by the name of Balaam to curse the nation Israel. Si Balaam po ay isa pong bayarang propeta na siya po ay tapat dun sa magbabayad sa kanya. Kaya ito, mga kapatid, si Balaam, kung inyo pong tatandaan, sa mga bago pa lang dito, ito po, mga kapatid, ay sumakay ng asno, donkey, para pumunta sa lugar ng Israel para sumpain ang Israel sa ngalan ng mga Ammonite at Moabite. Kasi yun ang nagbayad sa kanya. Alam niyo, mga kapatid, pinigilan po ng Diyos ang kanyang misyon na sumpain ng Israel. Samantalang siya'y palakad dun sa kanyang patutunguhan, yung asno biglang tumigil. Yung kanyang sinasakyan na masunuring asno, bakit biglang titigil? Samantalang sinasabi niya,
umusad ka? Bakit ka titigil at tumitirik ka dito sa lugar na to? Pinalo niya ng 3 beses, umandar ka, meron tayong gagawin. Ayaw sumunod, tumirik lang po yung asno. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, yung asno nakakita pala ng anghel na hindi nakita ni Balaam. Ang asno lang nakakita. At nakaharang doon yung anghel at ang sabi nung asno ay hindi ako aabante. Merong anghel na nakaharang. Balaam pinapalo yung hayop. Hindi niya alam na merong pong nakikita yung kanyang hayop na sinasakyan na anghel. Hanggang nagsalita yung asno. Mga kapatid, hindi lang po doon sa 2nd floor maririnig yung ganyang kwento. Totoo po nangyari. Yung asno nagsalita. Sabi ng asno, bakit mo ko pinapalo ng maraming beses? Hindi baga ako dati tapat na naglilingkod sa'yo at lahat ng sabihin mo sinusunod ko? Kailan ako hindi sumunod sa'yo? Wala akong naaalala na hindi ka sumusunod sa akin, masunurin ka. Pero nagalit ako kaya pinapapalo kita kasi ginawa mo kong katatawanan. Hindi ka sumusunod sa akin. Biro mo, kinausap niya rin yung donkey na usapan mga kapatid na parang cartoons na nakakasalita yung hayop at tao. At doon na pinahintulutan ng Diyos makita ni Balaam ang anghel. At doon na siya sinabihan ng anghel, hindi mo gagawin ang iyong gagawin na ikaw pupunta sa bayan ng Diyos. Bumalik ka kung saan ka nanggaling. At kaya ka naligtas. Makinig kayo kaya ka naligtas dahil sa iyong asno. Sumunod yung asno mo. Kung siya ay dumiretso, patay ka. Pero sumunod ang iyong asno. Kaya ka buhay. Kung kayo si Balaam, di ba susunod na kayo? Himala, ibigay mo yung hayop mo. Ang salita ng asno, hindi ko alam paano ano pala yung baka pala yun. Paano magsalita ang asno? Nagsalita ng salita ng tao. At kinausap pa niya si Balaam. Yan po ang nangyari. Then God permitted Balaam to see the angel and was warned to abandon his mission and he was saved because of his donkey. Yet, ito po malungkot. Yet Balaam betrayed Israel. He disobeyed the angel and God. He betrayed Israel by counseling King Balak. Si King Balak, yan po ang yung nagbayad mga kapatid, representing the Ammonites and the Moabites. Betrayed Israel in seducing Israel by offering prostitutes and food offered to idols that led to Israel eventually to sexual immorality and idolatry. So ibig sabihin mga kapatid, ang Israel na dati ay ayos na, banal sa presensya ng Panginoon dahil lumalayo na nga sila sa ibang mga bayan at sumusunod na lang sila sa Diyos, napasukan na naman sila ng prostitutes at ng mga pagkain na hinandog sa mga Diyos-Diyosan at nakikain na rin sila dahil yun ang pinayo ni Balaam kay King Balak na gawin nila laban sa Israel. Nahawa na rin ang Israel sa problema. Alam nyo si Balaam, kahit sa bagong tipan, ang kwento ito lumang tipan hanggang sa bagong tipan, sinabi po ng 2 Peter 2:15 at Jude 11, Balaam personified the greed in using religion for personal gain. Meron pong tao, hindi lang po sa panahon natin ngayon, sa panahon pang lumang tipan, si Balaam, ginamit niyang kalakal ang relihiyon para kumita ng pera para sa kanyang sariling kapakanan. Alam niyo mga kapatid, we certainly do not understand God's way, but we take great we take great risk when we insist on going our own way. Hindi natin maintindihan ng Diyos minsan, pero kung tayo naman susunod sa Kanya, maraming sakit ng ulo ang hindi natin mararanasan kasi sumunod tayo sa Kanya. Kahit minsan hindi natin naintindihan yung gusto niya. Kayo ba'y sumasang-ayon?
Minsan mas marunong pa tayo sa Diyos eh. Pero Diyos alam niya lahat eh. Pag sinabi niyang wag, at pag sumunod ka, kabutihan yan para sa atin. Palakpakan natin muli ang ating Diyos. He has good reasons for every commandment, and we will save ourselves a great deal of pain and regret if we follow His will, instead of insisting on our own way. When did the incident of Balaam and the donkey took place? Kailan po nangyari yan? 900 years before the time of Nehemiah. Are you listening to me? Yung pinabasa nila dun sa kabanata na yun na pinarinig sa taong bayan, 900 years na nangyari sa panahon pa ni Moises. Panahon na ni Nehemiah ngayon. Bakit hanggang ngayon tila parang may sama ng loob ang Diyos? Ang Diyos ba ay kikimkim ng sama ng loob? Kasi 900 years na. This was 900 years ago. And yet, God wants Israel to be still separate. Bakit naman parang nagtatanim ng sama ng loob ang Diyos? Ngunit hindi po ganon. Yung po ang sinasabi ng mga ateista. Yung po ang mga sinasabi ng mga secular critics sa Biblia na nagsasabi, yung Biblia na yan, hindi mo maasahan. Kita mo yung Diyos na yan, ang tampo niya grabe, at yung kanyang sumpa sa tao, hindi matanggal-tanggal. Anong klaseng Diyos yan? Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, kung ating pong sasaliksikin pa na maigi ang storyang ito, at makikita natin that God had a very good reason for warning Israel to keep the Ammonite and the Moabites out of the assemblies of Israel. Because in Isra 9, ito naman Isra mga kapatid, there was a similar situation that arose 30 years earlier than Nehemiah. Are you listening to me? Yung nangyari kay Balaam at sa Moabites at Ammonites, 900 years ago yun. Pero bago umabot sa panahon ni Nehemiah, 30 years earlier sa panahon ni Nehemiah, ganun din ang nangyari. Ang Israel ay nagkaroon ng intermarriage sa iba-ibang mga bansa. At alam nyo nangyari mga kapatid, sabi po rito, Isra 9 verse 2, and the leaders and the officials have led the way in this unfaithfulness. Ang naging pasimuno sa maling gawa ng pakikipag-asawa dun sa mga paganong tribo, yung mga opisyales pa at mga leaders ng bansang Israel sa panahon ni Isra. 30 years earlier, the time of Nehemiah. Ano pong napapansin ninyo? Pagka ang tao hindi mag-iingat, babalik siya sa dati. Kasi mapapahalo siya sa sanlibutan. Mapapahalo siya dun sa sinasabi ng Diyos na huwag kang makihalubilo sa kanila. Kasi mahahawa ka. Siguradong sigurado yan. Kaya once we understand the morally and spiritually polluted nature of surrounding cultures, it becomes clear that God was trying to quarantine His people against deadly spiritual infection. Oh, hallelujah. Mahirap na ma-infection. Bakit tayo nagpe-face mask? Kasi nag-iingat pa rin tayo kahit wala na pong pandemya, pababa na po ang pandemya. Pero kung ikaw ay lalaban sa gusto ng Diyos, para mong pinahintulutan ay kayo magsakit na wala kang laban-laban. Kasi nakikiisa ka sa kaaway ng Diyos. Kaya nga sa bagong tipan, kayo na nagmamahalan, kayo na merong boyfriend at girlfriend, kayo na merong iniirog, may asawa po, ano po sabi ng Biblia? Do not be unequally yoked with unbelievers. Yung pala ang dahilan. Kaya hindi ka pwedeng humanap lang basta-basta na magiging asawa mo, boyfriend mo, or what. Dahil gusto mo siya. Dapat, yung gustuhin mo, yung gusto ng Diyos para sa'yo.
Hindi ko lang po masabi sa inyo bilang pastor, grabing sakit ng ulo po, dinudulot ng mga hindi sumusunod sa Diyos. Nag-asawa ng wala po sa tamang payo, nag-asawa ng mali. Alam niyo nangyari? Yung sakit ng ulo nila napupunta sa sakit rin ng ulo ng pastor eh. Kasi sila, yun ang nagpapa-counsel. Ang malungkot na payo ko palagi sa kanila sana bago nyo ginawa yan ay you ask the counsel of God first. Ngayon kasal na kayo, paano pa kayo maghihiwalay niyan? Ang mahal-mahal mga kapatid ng separation. Oh. Masalimuot. Dati dumadaan pa sa Solicitor General. Biruin nyo, mag-aasawa, maghihiwalay lang pala. Sumunod na lang sa Diyos and you spare yourselves unnecessary headaches and pain. A hand clap of praise once again to the Lord. Church, I tell you, malungkot mga kapatid, na sa panahon mga kapatid nagkasala mga kapatid ang Ammonite at Moabite, ay ito po'y natandaan ng ating Panginoon dahil sila po'y napariwara at naiba mga kapatid ang kanilang buhay. At ang stories mga kapatid ng Old Testament are God visual aids to teach His people. Ang lumang tipan mga kapatid, doon po sa mga bago, merong lumang tipan, the Old Testament and the New. The Old Testament is useful because it is a visual aid for us to be able to learn the whole teaching of the Lord. Ang visual aid meaning to say kagamitang pangturo para inyong maunawaan, ganun pala ang prinsipyo ng ating Panginoon. Na ayaw niya basta-basta magkaroon ng problema ang pamilya sa darating na panahon. Kaya, do not be yoked unequally with unbelievers, wika nga ni Pablo. When we trace the Ammonites and the Moabites back to the beginning, you will discover that they are, mga kapatid, ito po kagulat-gulat. Itong mga sinasabi ng Lord, layuan nyo, kamag-anak pala ng mga Israelita. Tama ba ako, Elder Jerry? Ito palang Israelita, kamag-anak ng mga Moabite at Ammonite. Meron palang mga kamag-anak pala na sinasabihan ng Diyos na layuan nyo. Lumang tipan nyo na, bakit kaya? Pero, alamin muna natin saan nanggaling itong mga Ammonite at Moabite. Galing kay Ammon, galing kay Moab. At ito po ang nangyari. Panahon mga kapatid na during the destruction of Sodom and Gomorrah, are you listening to me? Naalala nyo ba yon? Dahil sa sobrang sama ng lugar na yon, doon mo po makikita yung mga gawain ng lalaki. Yung lalaki nagpapakababae, yung babae nagpapakalalaki. Kaya yung lalaki, gusto niyang asawahin lalaki. Babae, gusto niya maging asawa, babae. At umakyat sa presensya ng Diyos, hindi na masikmura ng Panginoon, kung may sikmura man ng Diyos, ginunaw niya. Pero bago niya gunawin ng Sodom at Gomorrah, pinaalis niya muna at pinatakas niya ang mga hindi dapat parusahan. Pamilya ni Lot. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nung nakatakas na po sa tulong ng anghel, ang pamilya ni Lot, tsaka binuhos ng Lord yung apoy. Talagang natupok po mga kapatid ang Sodom at Gomorrah. Ang problema, yung pamilya patakbo na palayo, papunta na sa kaligtasan. Yung asawa ni Lot na hindi po pinangalanan, lumingon at tumingin muli sa pinanggalingan niya. Siya po'y naging haliging asin. Tama? Are you listening to me? So sa makatwid, patakas na po yung tatay at yung anak na dalawang babae. Yung nanay wala na, naging haligi na eh. Nagtago po yung mag-anak sa kuweba. At bago po sila nagtago ron, silayan pa nila na nasusunog, natutupok yung Sodom at Gomorrah. Sa pag-aakala ng dalawang babae, anak ni Lot, na sila na ang huling babae sa balat ng lupang ito, nagkaroon sila na masamang isip na
magpabuntis sa kanilang mismong tatay. So they came and tempted their father, Lot, pamangkin ni Abraham, si Lot, at sila'y nakisiping sa kanilang tatay, nabuntis sila pareho. Ang naging supling nila, sa madalit salita, si Ammon at si Moab. Sila po ang nagtatag ng bayan nila at tribo nila na tawag mga Moabites at Ammonites. Kamag-anak po sila ng mga Israelita. Ngunit ang malungkot, alam niyo yung kasabihang, we can choose our friends, but we cannot choose our relatives. Tama ba? Pwede mong piliin yung kaibigan mo eh. Pero sometimes, itong kamag-anak mo, pwede mo bang piliin yan eh, yun yung auntie mo, yun yung lola mo. Ganun ang nangyari sa Israel. These Ammonite and Moabites were nothing but trouble. Pagka humarap ang mga Israelita dito sa kanilang mga relatives na to, puro problema, puro sakit ng ulo. The Ammonite and the Moabites were nothing but trouble, and they constantly harassed, corrupted, polluted, undermined Israel. Pero mga kapatid, mga kaibigan, never did the Lord instructed Israel to ever destroy Moab and Ammon. Why? Because He's the God of love, and Moabites and Ammonites are relatives of His chosen ones. Ang clap of praise. Never. Pinalalayo lang sila. Mga kapatid, mga kaibigan, God continually seek few good men and women who will live faithfully for Him. Paul tells us that those who minister in the church are servants of Christ, who have been entrusted with the mysteries God has revealed. To those who have been given trust must be proven faithful. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, through it all, hindi ko natatapusin dahil sa haba ng kwento, nagkaroon ng problema. Yung templo na numbalik sa kamalian. Kasi yung pinagkatiwalaang high priest na si Eliashib, may apo, naging asawa ng kamag-anak ni Tobiah. Si Tobiah is a Moabite or a Ammonite. Ano po ang nangyari? Pinatira ni Eliashib sa templo si Tobiah. Nagka-problema sa chapter 13. Kaya yung si Nehemiah na nagtatrabaho na ng tahimik dahil tapos na yung trabaho niya, nabalitaan niya yon, bumalik siya. Galit na galit siya. Bakit nyo ginaganyan ang tahanan ng Lord? Pinatira mo yung sinabi ng Lord na huwag tayong makiisa sa kanila. Hindi mo lang sinama sa lugar ng Israel, pinatira mo pa sa templo, sa lugar na kung saan nakatago yung mga banal na bagay. At yung handog para sa mga Levita, hindi na binigay. Kasi na-corrupt na nga po. Yung para dun sa mga Levita na naglilingkod sa templo, hindi na po binibigay yung handog. Dahil kay Tobiah. Tatandaan nyo, earlier chapter, si Tobiah, isa po sa tao na pumipigil kay Nehemiah na ipatayo muli yung pader. Ngayon, nandoon pa mismo sa templo ng Israel. Kasi naging asawa po ng kamag-anak ni Eliashib, the high priest, yung anak o yung kamag-anak ni Tobiah. Church, I tell you, pag sinabi ng Diyos, sumunod na lang tayo. It is for our own good. Balik si Tapos pinalayas niya si Tobiah. Alam niyo yung mga eksena, mga kapatid, doon sa mga hindi nagbabayad ng upa, binabato sa daanan yung mga damit. Ganon ginawa ni Nehemiah. Pangalan pa man din ni Nehemiah, ibig sabihin God's comfort. Pero marunong siya magalit. Galit siya sa mali. Naalala ko tuloy yung nagalit si Jesus. Yung kanyang tahanan, ginawang bentahan ng kung ano-anong kalakal. Anong ginawa ng Lord?
Pinagtataob niya yung mga stall ng mga nagbebenta. Ang sabi niya, ang tahanan ng Ama ko ay tahanan ng pananalangin. Ginawa niyong lugar ng kalakalan at negosyo. Nagalit. Minsan tayo mga kapatid, hindi na tayo marunong magalit. Magagalit tayo sa maling paraan. Magalit ka kapatid, pag mali na ang ginagawa ng tao. Magalit ka. Kasi yung ibang tao hindi magagalit para sa kanila okay lang yan. Panahon natin ngayon, wala nang tama, walang mali, okay na. Pero ikaw na mananampalataya, tulad ni Jesus, tulad ni Nehemiah, pag mali na yan, kailangan ipakita natin ang righteous indignation dahil ito ang dapat makita ng sanlibutan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, 4 na kalidad upang maging karapat dapat makapaglingkod sa Lord. A searching mind, isip na nagsasaliksik. Kayo ba na bagong bautismado, Brad, sis? Gusto nyo magsaliksik? Yan ang gusto ng ating Panginoon. Kasi gusto ng ating Panginoon, ang isip ay alert. Ang isip hindi lang oo nga, marunong mag-isip sa tama at mali. At meron siyang kapantasan galing sa Lord. Curious about life, committed to lifetime learning. Church, if you are a Christian, you have to learn. Lifetime. Huwag mong sasabihin, matanda na ako eh. Sabi sa kasabihan, paano mo patuturuan ng matandang, old, how can you teach new tricks to old dogs? Wika nga. Pwede pa rin. Pwede pa rin tayo maturuan kung tayo ay may searching mind. A great leader, a great servant has a searching mind. Number 2, kailangan humble heart. Kailangan tayo ay mapakumbaba. Yung egotism is a dangerous quality of a leader. Ang mga leader ngayon, dahil sa galing, ang sabi nila, kaya ako mayabang, may iyayabang ako. Hindi po ganyan sa lingwahe ng Panginoon. Ang itinataas ng Lord, hindi po yung nagmamataas. Ang tinataas ng Lord, yung nagpapakumbaba, yun ang tinataas niya. Have a humble heart. I am blessed, mga kapatid. Meron pong nag-GC sa atin lahat. At ang sabi ng brother na to, Pastor, mga kapatid, sino ang gustong sumabay para sa church magpunta? Sa akin pakiwari, mukhang hindi siya tatanggap ng bayad. Mukhang ito'y ibibigay niya sa Lord kasi humble. At gusto niya maglingkod sa Diyos. At ito'y simpleng pamaraan para maglingkod sa Lord. Bagong-bagong sasakyan, handa niyang ipagamit sa Diyos. At hindi ako magtataka. Lalo kang papagpalain, brother. Kasi, inihandog mo. Muli sa Diyos ang nagpagamit sa iyo ng sasakyan niya. Totoo naman, di ba? Yung sasakyan natin na yan, paggamit lang ng Diyos sa atin yan eh. Kaya dapat ingatan natin. Ang nagbigay na sa atin yan, ang Diyos. Yung bahay natin, Diyos pa rin nagbigay sa atin noon. Kaya inaayos natin. Kaya yung magkakaroon ng resort, o magkakaroon ng mga, isla, o magkakaroon ng maraming hotel na galing sa church na to, huwag kang kailanman tataas ang iyong ere. Kasi much is given, much is required. Kaya ka binigyan ng Diyos na yan, naging tapat ka. Kaya ka pinaiingatan ng Diyos yung gusali na yan sa iyo. Kasi mapagkakatiwalaan ka na. Hindi dahil ikay magaling, dahil na rin sa kabutihan at biyaya ng Diyos. Kaya ka tatamasa pagdating ng panahon. A humble heart is a non-negotiable qualification of a leader. Bago ka italaga para gumawa sa Lord, kailangan mapakumbaba ang iyong puso. Ikatatlo, pangalawa sa huli, an evident gift. Siyempre mga kapatid, ikaw na gustong umawit sa Lord, ay paaawitin ka namin kasi gusto mo maghandog sa Lord.
Pero huwag kang magtatampo kung 2 beses, 3 beses ka lang umawit, hindi ka na umuli pinaawit. Baka wala sa tono. Practice, pag-aralan para tumama yung ano. Kasi pag tayo maghahandog sa Diyos, siyempre bago ka pa lang, natural. Minsan, hindi pa tama yung tono, pero gusto mo maghandog sa Lord, okay yon, handog mo sa Lord. Pero dapat gifted ka. Hindi ka naman makakaawit ng handog na awit sa Lord kung wala ka sa tono. Mamomroblema ang mga musikero natin. Magkakaroon ng problema ang pagpupuri sa Lord kasi nawawala sa tono. Pero doon naman sa walang tono, mga kapatid, na mga kapatiran, hindi po yan panghabang buhay. Dahil sa practice, sa pag-iensayo, baka maisahan mo pa at maunuhusan mo pa yung mga umaawit sa church. Kasi pag pinagbutihan mo yan, pwedeng mong mapaganda ang gift na akala mo wala sa'yo, meron pala. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. The spiritual gift is not a burden to a believer any more than a gift of light is a burden to a bird. Narinig nyo? Pagka ikaw binigyan ng kaloob ng Lord, ito ay para sa Kanya, magamit mo para sa Kanya. At huli, faithful spirit. Yan ang hinahanap ng Diyos. Gusto niya tapat. Ayaw niya yung maglilingkod sa Kanya pero sa pagtalikod gumagawa ng mga kasalanan. Babalat kayo lang pala. Gusto ng Diyos tapat. Faithful spirit. Does not quit. Hindi sumusuko. Does not lose heart. Hindi umaatras. They trust God to give them strength to keep going till the end. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Church, etong 4 na katangian nakita natin kay Nehemiah. Si Nehemiah, tahimik siya nagtatrabaho sa palasyo eh. King Artaxerxes of Persia. And yet God called him to rebuild the wall. Because he has a searching mind. He has a humble heart. Na kahit may trabaho siya, sasabihin niya sa kanyang amo, Sir, meron akong importanteng gagawin. Ang tanong ng kanyang amo, hanggang kailan ka dyan? Yun ang tanong, hindi sinasabi, hindi dito ka. Hindi ka babalik dun sa iyong bayan o para sumamba ka ron. Hindi, walang ganon. Nakikinig yung amo at sinabi kay Nehemiah, hanggang kailan ka riyan? Yun lang ang tanong. Pero pinayagan siya. Meron pong mapakumbabang puso si Nehemiah. At may gift of organization si Nehemiah. Biruin nyo yung bagsak na balikat na Israel, napalakas niya loob, nagkaisa para itaas at itindig at kumpunihin yung pader. Mahirap pong gawain yun. Pero nagawa ni Nehemiah sa tulong ng Diyos. At pinaka-importante huli, tapat si Nehemiah hanggang wakas. Kahit wala na siya dun sa lugar niya, ang kanyang tenga, nakikinig kung anong bali-balita sa kanyang bayan. Nakapapasinaya pa lang yung pader, bagong-bago pa lang. Siguro yung pagkakapalitada, sariwa pa eh. Pero unti-unti na pala na naliligaw ang Israel muli. Kaya nag-atubiling magmanumbalik sa lugar niya si Nehemiah para ayusin ang problema. Faithful. Yan ang gusto ng Diyos sa atin. Masukpungan ang lahat niya ng kanyang hukbo, kanyang mananampalataya, tapat. Tapat hanggang wakas. Church, merong pananalangin si Nehemiah bago tayo magtapos. Ito po ang kanyang prayer sa Nehemiah 13 verse 14. Remember me for this, my God, and do not blot out what I have so faithfully done for the house of my God and its services. Panginoon, wag mo nawa burahin ang tapat kong ginawa para sa iyong pangalan at para sa iyong serbisyo hanggang sa wakas. Church, I tell you,
tapat hanggang sa wakas si Nehemiah. May that be our prayer as well. Sana yun rin ang ating maging prayer sa harap ng Diyos at sabihin natin, Panginoon, find us faithful. Masumpungan mo nga kami na tapat kahit na anong suungin naming problema, hamon. As you become faithful leaders, servants, ministers, and in this crucial moment in history, we all have a ministry to perform. May ministeryo ka na gagawin, may tawag ka na dapat tupdin. In our homes, sa ating tahanan, sa ating simbahan, sa ating trabaho, sa ating komunidad, sa ating mundo. Every day we rub shoulders with people who are lost, hurting, spiritually bankrupt. They won't simply come to church easily. But God sent us out into their world. God is calling your name right now. Will you answer? Will you report for duty? Will you be faithful till the end?